na itanong, pero gusto kong itanong ulit. Kaya yung makaalala, huwag mo nang sasagot bigla para mahuli natin kung sino ang talagang nakikinig sa sermon ko o hindi. Ilan ang sakramento? Kahit yata yung basic na tanong, hindi nila alam ang sagot. Ulitin ko, ilan ang sakramento? Yan, may mga nakakalam. 7 po. Sa isang banda, tama kayo. Pero sa isang banda, mali rin kayo. Ay, Father naman, wala na kaming nalugaran. Tumama pero mali pa rin. Well, if we talk about the ritual sacraments, there are 7 ritual sacraments. At ano yung 7 sakramento? Binyag, pakikinabang, kumpil, kumpisal, pagpapahid ng langis sa may sakit, banal na orden ng pagkapari, at kasal o pag-iisang dibdib. These are the 7 ritual sacraments. O Father, tama kami, 7. Yes. Pero higit pa riyan ang itinuturing na sakramento ng inang simbahan. Sapagkat pag pinag-usapan natin ang salitang sakramento, ibig sabihin, ito yung nagpapaging konkreto. Pero ang hirap kasi sa Tagalog eh. It makes visible what is invisible. It makes tangible what is intangible. It makes experiential what is eternal. Ibig sabihin, ang sakramento sa isang mas karaniwang paggamit ng salita ay simbolo at mga palatandaang nagpaparamdam sa atin ng presensya ng Diyos at nagdudulot sa atin ng grasyang ibinibigay ng Diyos. The sacrament is not just a mere symbol, or the sacraments are not just mere symbols, but they dispense the graces they symbolize. Hindi lang nila basta isinisimbolo ang mga katotohanang idinudulot ng sakramento, kundi ipinapadama at ibinibigay sa atin, ipinatatanggap sa atin ang grasyang kanilang isinisimbolo. And in that sense, aside from the 7 ritual sacraments, may dagdag yun na 2. Ano yung 2? Una, ang simbahan ang sakramento ni Kristo. The church is the sacrament of Christ. Ano, Father? Una na dyan, itong bahay dalanginan. Sino nagkokontrol ng ating sound system? Pwede hinaan ng konti. Bonggang-bonggang paglalakas, hindi ko alam kung bakit. Una na lang itong ating bahay dalanginan. Bakit? Sapagkat itong bahay dalanginan ito ay nagpapaalala sa atin ng presensya ni Kristo. Lalong-lalo na kapag nagtitipon ang kanyang katawan bilang simbahan, kapag ipinagdiriwang ang Eucharistia bilang kanyang alaala, the church becomes the sacrament of Christ. At ano yung pangalawa? Sabi ni Kristo doon sa pagbasa natin ngayon, ang makakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang nakakakilala sa akin ay nakakakilala sa Ama, sapagkat ang Ama ay sumasa akin at ako ay sumasa Ama. So ibig sabihin, si Kristo ang sakramento ng Diyos Ama na hindi natin nakikita. Kaya unang tanong, sino po ba nakakita na sa Ama? Taas ang kamay. Di ba? Pag may nagtaas ng kamay dyan, magtakbuhan na tayo. Kasi walang tao na nabubuhay sa mundo ang makapagsasabing nakita niya na ang Diyos Ama. Sapagkat pag sinabi natin Diyos Ama, si Espiritu. Kapag sinabi natin Diyos Ama, walang taong may paningin ang makapagsasabing nakita niya na ang Diyos Ama habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. Ngayon pangalawa, sino sa atin ang gustong makita ang Diyos Ama? Taas ang kamay. Ay, ayun. Di ba? Doon nagtatalo. Gusto mong makita. Kaya nga kami nagsisimba, Father, gusto namin makita ang Diyos Ama. Well, sasabihin sa atin ni Kristo, pag nakita natin siya, nakita na natin ang Diyos Ama. Kaya nga, anong sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. Gusto mong sumapit sa Ama? Gusto mong makilala ang Ama? Tingnan mo ako.
Pakinggan mo ako, sundin mo ako. Kaya nga, siguro ang mas mabigat na tanong sa atin, ano bang ibig sabihin ni Kristo when He said, I am the way, the truth, and the life? Ano bang ibig sabihin na siya ang magdadala sa atin palapit sa Ama? Ano bang ibig sabihin kapag sinabi natin siya ang ulo ng simbahan at kung saan siya pupunta o nakapunta, doon din tayo lahat papunta? Dahil sabi niya, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya po ito, paalala lang sa lahat, huwag po natin isipin na pwedeng direkta. There is no such thing as direkta. Kaya nga yun ang nakakatakot. Hindi ka pwede palang magdasal ng Ama, Ama, Ama. Dahil laging magdasal ka man sa Ama, in the end, idinadalangin namin ito sa ngalan ni Kristo. There is no other way to the Father except through Christ. Tatlong bagay that we can consider paano tayo dinadala ni Kristo sa Ama. Una, makinig ka kay Kristo. Kasi malinaw yung sinabi niya I am the truth. Ibig sabihin, kung gusto mong dalhin ka ni Kristo sa Ama, pakinggan mo ang mga aral at ipinangangaral ni Kristo. Ulitin ko aral at ipinangangaral ni Kristo. Hindi aral at ipinangangaral ni Manalo. Hindi aral at ipinangangaral ni Soriano. Hindi aral at ipinangangaral ni Almeda at Villanueva. Aral lang ni Kristo. Kasi sabi mismo ni San Pablo, kung mayroong magdala sa inyo ng aral, bukod sa naipangaral na, kahit ako, kung magdala ako ng aral na kakaiba sa aral na dala ni Kristo, huwag niyo akong paniwalaan. Malinaw yun. Pero anong nangyayari sa maraming Katoliko? Anong nangyayari sa marami sa ating nagsasabi, nananalig ako kay Kristo? Makarinig ng ibang aral sa radyo, maganda ito Makarinig na magsuot ng kung ano-anong anting-anting at agimat, suotin ko nga, pampaswerte pala. Makarinig, ito kakain ka ng ganito para lumakas ka. Maging mapanuri. Maging mapagmatsyag. Malinaw din ang sabi ni San Pedro, be vigilant, be sober, be alert. Bakit? Sabi niya, the devil who is your enemy is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Pag hindi ka naging mapanuri, kapag hindi ka naging maingat, pwede kang pisurin at lamunin ng maling paniniwala. Pwede kang iligaw ng mga mabubulaklak na salita. Pwede kang makuha sa pag-iingat ng Diyos at maligaw ng landas. At ulit-ulit kong sasabihin, be careful because even the devil uses scripture to tempt people. Anong ginamit ng demonyo pagkatuksuhin ng Panginoong Hesukristo sa ilang? He used Psalm 91. Uulitin ko yan. Kaya kung hindi ka magpapakatibay sa iyong pananalig, kung hindi ka magiging mapanuri sa iyong paniniwala, pwede tayong maligaw ng landas. Kasi minsan ang dami nating tanong. Wala namang problema sa pagtatanong. Pero be aware that not all questions have simple answers. Father, totoo bang Diyos si Kristo? Oo. So kung totoo siyang Diyos, totoo rin ba siyang tao? Oo. Paano nagsabay yun? Malay mo. Yun ang ipinahayag na katotohanan Totoo siyang Diyos at totoo rin siyang tao. Hindi pwedeng Diyos lang siya. Hindi rin pwedeng tao lang siya. Dahil daw tao lang siya, may agilang mandaragit na dadating. Wala naman ako nakita sa Bible na agilang mandaragit. Bandang huli, yung taong nagutom ng ilang araw, nagtulong sa kwarto, paglabas niya ng July 1914, nagkaroon ng iglesia ni Kristo. Because we do not intently listen to Christ. Ang katotohanan ni Kristo ay hindi pwedeng balik-baliin, dagdagan o bawasan.
Eh Father, bakit nangangaral ka dyan sa harap kung hindi pala pwedeng baliin, dagdagan at bawasan? Wala naman po kung dinadagdag. Because what the church, the Catholic Church does is what we call catechism. Ano po bang ibig sabihin ng catechism? Ate Ses, pag nag-catechize ka, may sarili kang aral? Wala. Anong ginagawa mo? Inuulit ko lang po ang naipangaral na ni Kristo. Kaya po ang salitang catechism is directly translated as echo. Ano pong ibig sabihin ng echo? Ang echo ba ay nagsasabi ng kanyang sariling salita o hindi? Kaya nga pag sumigaw ka, pogi ako! Anong uulit ng echo? Pogi ako. Isang echo lang ang alam kong hindi umayong doon sa nagsabi. Si Chitae, ganda lalaki lang. Dahil nung sumigaw siyang, Chitae, ganda lalaki! Sumigaw yung echo, sinungaling ka! And so we listen to Christ. Pangalawa, we share in the mission of Christ. Basahin po ang nakasulat sa pinto, hila po ang sabi, hindi tulak. So ano pong ibig sabihin that we share in the mission of Christ? Ano yung pakikiisa sa gawain ni Kristo? Kaya nga sabi ni Kristo, I am the way. At anong paraan para makatpungo sa Ama? Sabi niya, sinusunod ko ang kalooban ng Ama. Ginagawa ko ang ipinagagawa ng Ama. So anong ibig sabihin niyan sa atin? Tayo'y nakikibahagi sa misyon ni Kristo. At anong misyon ni Kristo? Ang misyon ni Kristo ay ipahayag ang paghahari ng Diyos. O, huwag na tayong lumayo. Paano mo ipapahayag ang paghahari ng Diyos sa loob ng sarili mong pamilya? Paano mo ipapahayag ang paghahari ng Diyos sa loob ng sarili mong tahanan? Bilang nanay, bilang tatay, bilang magkakapatid, how do we proclaim the kingdom of God in our own home? If we say that God is love, paano namamayani ang pagmamahalan sa loob ng tahanan? If we say that God is charity, how are we charitable to each one inside the house? Di ba sabi nga ng isang kasabihan, charity begins at home. Actually, lahat po ng bagay nagsisimula sa tahanan. Kasi kahit po sa education, sasabihin, discipline begins at home. Kahit po yung matalinong bata, paano nagiging matalino? Sisisimulan sa bahay. Kaya sasabihin din ng isang orange juice, kapag ang bata sinimulang turuan sa bahay, doon siya magkakaroon ng talino na dadalhin niya kahit sa kanyang paglabas. Kaya nga po pansinin ninyo, when we say we share in the mission of Christ, the most basic mission of Christ is to build and strengthen the Christian family. Kaya po pansinin nyo, paano sinisira ng demonyo ang lipunan? How does the devil destroy human society? Eh Father, tinutukso tayo, ginaganito tayo, hindi po. Ano ang unang-unang sinisira ng demonyo? Pamilya. Ang pagsasama ng mag-asawa. Ang magandang pagsasamahan ng pamilya sa loob ng bahay. Tingnan nyo tayo mga na-addict na sa social media. Sasabay-sabay tayo uupo sa mesa pero may kanya-kanya tayong mundo kahit magkasama tayong kakain. Si tatay naka-cellphone, si nanay naka-iPad, si kuya naka-earphone, si ate naka kung anong gadget. Hindi ba pwedeng pagkakain, itabi muna lahat ng gadget at umupo tayo and enjoy the presence of each one? Kaya alam niyo po, nakukuha ako doon sa mga restaurants lately na hindi nag-offer ng free wifi. Anong sabi? Our restaurant does not have wifi. Please enjoy the company of each other with the good food we serve. It's a principle na kung tayo'y magsasalo sa isang masarap na pagkain, pagsaluhan natin ito ng magkakasama. Hindi natin pinagsasaluhan ito sa pagtikim lang, kundi we enjoy the company of each other. That's following the way of Christ. Kaya nga po, pansinin ninyo, anong unang-unang pinapaalala namin bago magsimula ang misa? Paki-off at paki-silent ang inyong mga cellphone.
Una po, siyempre nakaka-interfere talaga sa wireless microphone. Pero pangalawa, there is no reason for you to be in your cellphone because you are physically and spiritually present in this church that's sharing in the mission of Christ. Kaya pansinin niyo po ang mundo. Tama talaga si Pope Benedict XVI. In an era where technology is so advanced to connect people with each other, human beings are experiencing a different kind of isolation. At anong klaseng isolation? May katabi ka, may kapamilya ka, pero lagi ka pa rin nag-iisa. Because they may be physically present, but their world is in their gadgets. Huwag niyo sabihin nagsisinungaling ako, kitang-kita ko kahit sa mga sakristan. Kung hindi pa kolektahin ang mga cellphone, magmi-meeting na lang. Lahat magkakasama sila, but it's like that they're still not together. Kaya po pansinin niyo yung salitang together. Together is to gather. Di ba sabi din ni Kristo? Tinitipon ko kayo at ang hindi ko kasamang magtipon sa inyo'y kalaban ko sapagkat siyang nagkakalat sa inyo. And so when we talk about sharing in the mission of Christ, the most basic sharing in the mission of Christ is to gather ourselves as a community, as the body of Christ, as a family. Kaya tanong ko sa inyo ngayon, mga heads of the families, paano nyo tinitipon ang inyong pamilya? Are you still able to gather them? Are you still able to foster togetherness in your families? Paalala po, sapagkat kapag pinabayaan natin sirain ang togetherness na yan, nagtatagumpay ang demonyo sa pagsira sa ating lipunan. We are together and we are gathered as a family. Bakit? Kasi kapag may tibay ka, doon mo makikita yung panghuli eh. I am the way, the truth, and the life. Sasabihin sa iyo ng psychology, ang isang batang may matibay na pundasyon sa pamilya ay confident lumabas sa mundo. Ang isang bata o isang taong may matibay na pinanggalingan sa kanyang safe zone, nakakaramdam ng unconditional love sa kanyang safe zone, is a person who is a productive member of society. Kaya nga sabi ni Kristo, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Anong ibig sabihin ng buhay na ganap? Ibig sabihin, you pursue your dreams. You succeed in your pursuit. And you make people happy in your success. Tanong, suriin mo yung sarili mo. Nakakapagpangiti ka pa ba ng kapwa mo? Brother Christian, pag nabanggit ang pangalan mo sa iba, nangingiti ba sila? Kayo, pag nabanggit ang salitang Father Eric, napapangiti ba kayo? O nai-stress kayo? Hindi ba lahat nai-stress po, Father? Kasi yun yung palatandaan. That we are able to live life to the fullest and that we are able to live life meaningfully. Ang buhay mo ba'y kasiya-siya? Ang buhay mo ba'y namamaximize mo? Ikaw ba'y nakapagdudulot ng kasiyahan at pag-asa sa iyong kapwa? Ikaw ba ay nakikitaan ng larawan ni Kristo ng iba? Sige nga po, just to end my sharing with you, tingnan mo ang katabi mo. Hala, tingin sa katabi! Nakikita mo ba si Kristo sa kanya? Ito yung nangagaw ng ulam na huli na lang doon sa mesa. Ito yung chismosa. Kahit minsan mahirap makita, at least nababakas. Kahit minsan medyo tabingi ang nakikita, at least nakikita pa rin. If we are able to see Christ in others, the challenge is they should also be able to see Christ in us. Gusto mong makita ang Ama? Tingnan mo si Kristo. Sapagkat si Kristo ang sakramentong nagpapaalala na nariyan ang Ama kasama-sama natin.